Hatay Tigers ay isang professional baseball team sa KBO League na pinamamahalaan ng Kia. Isa itong organisasyon ng Hyundai Motor Group at ito ay nakabase sa Gwangju Metropolitan City sa South Korea. At ang home stadium nito ay ang Gwangju Kia Champions Field na matatagpuan sa Indong, Bukgu, Gwangju Metropolitan City. Bilang unang club sa KBO League, ang pangalan ng club ay Hatay Tigers noong unang itinatag ito. Ngunit nakuha ng Hyundai Kia Motors Group noong 2001 at pinalitan ng pangalang Kia Tigers. At ayon sa kanilang records, ang koponan ay wala pang talo. Sa ika-11 beses nilang lumaban ay 11 beses din silang nanalo. At sila ang team na may pinakamaraming panalo mula noong 1983 hanggang 2017. Ang pangalan ng Hatay Tigers 2008 ay nakaladkad dahil sa isang kaso kung saan pinatay ng isang dating sikat na manlalaro ng baseball team nang nasabing koponan ang kabuuang 4 na tao. Kabilang sa mga ito ay ang kanyang mismong kasintahan, maging ang 3 anak nito na mga babae. At ang tinutukoy kong tao ay si Lee Ho-sung, na isang baseball player na naging ika-4 na hitter para sa Hatay Tigers noong dekada 90. Di umano ay may sapat na ebidensya na nakuha tungkol sa pagproseso ng pagpatay at pagtatapon ng katawan upang patunayan na siya nga ang tunay na may kasalanan. Ngunit sa bandang huli siya ay hindi naparusahan at nakaligtas sa parusa ng batas. Bakit? Hayaan mo ikwento ko sa iyo. Si Lee Ho-sung ay nag-retired sa koponan noong 2001 at siya ay naging matagumpay na negosyante sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang wedding hall na ipinangalan niya sa kanyang sarili bilang Ho-sung Wedding Hall. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya na nakapanayam noon, isa siyang matagumpay na negosyante na kumikita ng halos 1 bilyong won kada taon o pumapatak ng 40 milyon sa peso. Sa katunayan, maraming manlalaro ng Kia Tigers kabilang na si Son Ho-jung ang nagsagawa ng kanilang kasal sa wedding hall na pag-aari ni Lee Ho-sung. Ang negosyo ay tumagal ng humigit kumulang 3 taon at talagang naglayag ito. At nagbukas pa siya ng ikalawa at pangatlong branch sa ibang lugar sa Korea. Ngunit hindi nasisiyahan si Lee Ho-sung sa ganong negosyo lamang, kaya pinasok niya pati ang isang indoor screen racetrack business noong 2015. At iyon ay ang karera ng mga kabayo. Ngunit hindi nagtagumpay ang negosyo at abang karote ng higit sa 11 bilyong won o 40 milyon sa peso. At pati ang wedding hall ay umusad pababa at tuluyang isinara din. Matapos noon ay nagtayo siya ng 6 na palapag na official na gusali sa Sancheon, Jeollanam-do at sinubukan ng isang negosyo sa real estate. Nag-apply din siya ng permission para sa pagbubukas muli ng negosyong karerahan ng mga kabayo at naaprobahan naman. Maayos sana ang takbo ng buong negosyo. Pero biglang binawi ang lisensya nito dahil ang ilang tao sa paligid ay mahigpit na tumututol dito. At sinabing bakit umiiral ang mga establishmento ng pagsusugal sa Sancheon na isang lungsod na may edukasyon. Kaya muling isinara ang nasabing negosyo. Bilang karagdagan, siya inaresto din dahil sa kasong pandaraya na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng real estate. Bagamat nakalaya siya dahil sa piyansa, marami pa rin siyang utang na natitira at walang pagpipilian kundi ang maglibot-libot sa ibang lugar sa Korea bilang wanted. At ang kanyang pamilya ay tuluyang nasira dahil dito. Sinasabing namumuhay si Lee Ho-sung sa pamamangka sa 2 ilog sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon niya sa 2 babae. Ang isa sa kasintahan ni Lee Ho-sung ay si Ginang Kim Yoon-suk na 45 taong gulang at nagpapatakbo ng isang tuna restaurant sa Galyondong, Yongpyonggu, Seoul, South Korea. Ang kanilang relasyon ay umabot ng 2 taon. Si Ginang Kim ay may asawa, ngunit matagal na silang hindi nagsasama ng kanyang asawa. Matagal nang hindi maayos ang naging relasyon nila dahil dumanas ng matinding depresyon ang kanyang asawa na nauwi sa pagpapakamatay nito. At sila ay may 3 anak na babae. Ang panganay ay si Jong Sun-oh at ang pangalawang anak ay si Jong Jin-oh. Samantala, ang bunsong anak ay wala akong makuhang impormasyon. Sinabi ng mga taong nakakakilala kay Ginang Kim na kaagad niyang ipinakilala sa kanila si Lee Ho-sung bilang bagong kasintahan.
pagkatapos lamang ng pagkamatay ng kanyang asawa. At naisip pa nga ng dalawa na magpakasal. Ngunit si Lee Ho-sung ay may isa pang lihim na karelasyon na may pangalang Miss Cha Yo-in na nakatira sa Ilsan, Newtown. At sinasabing nakilala niya si Miss Cha noong August 2007 at namuhay sila na magkasama mula noong December 2007. Noong February 15, 2008, ang kasintahan ni Lee Ho-sung na si Ginang Kim ay nag-withdraw sa bangko ng 170 million won sa cash o pumapatak ng 7 milyon sa peso, na idiniposito naman niya sa 5 bangko na tagta 30 to 50 million won. Ang eksenang ito ay nakuhanan at nakumpirma sa CCTV ng bangko. Lumabas ng bangko si Ginang Kim at sumakay sa passenger seat ng isang puting Renault Samsung SM5 na kotse na pag-aari niya. At iniisip ng mga investigador na si Lee Ho-sung ang nagmamaneho ng kotse. At noong February 17, bandang 5 to 6 p.m., umuwi ng bahay ang pangalawang anak na babae ni Ginang Kim na 19 na taong gulang kasama ang ikatlong anak na babaeng 13 taong gulang. At sa humigit kumulang 10 p.m. noong February 17, bago mag-out sa pinapatakbong negosyo si Ginang Kim, ay nagpaalam siya sa kanyang mga empleyado ng Raw Fish Restaurant. Sinabing magta-travel muna siya ng ilang araw. Ngunit noong pagsapit ng umaga ng February 18, ay biglang binawi ni Ginang Kim ang lahat ng 170 million won na itiniposito niya sa 5 bangko. At bandang 4 hanggang 5 p.m. ay nakita ang isang lalaki na nagpaparada ng kotse ng Renault Samsung SM5 na pagmamayari ni Ginang Kim sa Guno Apartment sa Changjeong-dong, Mapogu, Seoul, South Korea, kung saan nakatira si Ginang Kim. Lumilitaw na pinatay ni Lee Ho-sung ang pamilya ni Ginang Kim sa apartment nito sa Mapogu. Nang maglaon bilang resulta ng pagsisiyasat ng National Forensic Service, nalaman na ikinamatay ni Ginang Kim kabilang ang kanyang pangalawang anak na babae at ang ikatlong anak na babae ay namatay dahil sa asphyxiation na sanhi ng pananakal sa leeg. Samantala, isang tala ng isang tawag sa pagitan ni Ginang Kim sa kanyang cellphone at ng kanyang anak na panganay ang natuklasan ng mga pulis sa pagitan ng 11 at 12 ng tanghali sa araw na yon. At sa 12 p.m. ang huling tawag sa pagitan ng cellphone ni Ginang Kim at ng kanyang panganay na anak na babae ay naitala sa lugar ng Jongno. Lumilitaw na si Lee Ho-sung ang gumagamit ng cellphone ni Ginang Kim at tinatawagan niya ang panganay na anak nito na nasa labas ng mga oras na yon. At pinatay ito sa labas. Bilang resulta naman ng National Forensic Service, napag-alaman na ang sanhi ng pagkamatay ng anak na panganay ay isang skull fracture na dulot ng pagpukpok sa kanyang ulo gamit ang isang matigas na bagay. At ang pinsala ay nagdulot ng cerebral hemorrhage. Sa pagtingin sa 4 na pinaslang ni Lee Ho-sung, tanging ang panganay na anak na babae lamang ang nakasuot ng damit panlabas at ang ina at 2 anak na babae ay nakasuot naman ng pangbahay na damit. Sinasabing ang panganay na anak ay wala sa bahay sa oras ng pagpatay dahil nag-iensayo ito para sa isang musical performance sa paaralan. At sa ganap na 4:40 a.m. noong February 19 ay natagpuan ng cellphone ng panganay na anak ni Ginang Kim sa isang bus station sa Wasun, Jeollanam-do. At sa pagsapit ng 7:19 a.m. sa Jangsong Interchange sa Honam Expressway upbound line, ang puting SM5 na sasakyan ni Ginang Kim ay nakunan ng CCTV ng automatic reader sa section. Sa prosesong ito, nakilala ni Ho-sung Lee ang manggagawa sa isang downtown area ng Wasun-gun. At sinabi ng mga manggagawa na kailangan niya ng trabahador para maghukay ng isang butas sa Wasun-gu. At dinala sila ni Lee Ho-sung sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. At nagsinungaling siya sa mga trabahador sa pagsasabing maglalagay lamang siya ng lapida. Kaya naman nagpahukay siya sa mga ito ng halos 100 cm ang lapad, 200 cm ang haba, at 150 cm ang lalim sa gilid ng kalsada. At mula 9 hanggang 11 a.m., ang mga manggagawa ay naghukay ng isang butas. At ayon sa manggagawa na naging informant ng insidenteng ito, sila ay sakay ng 2 kotse. At kabilang sa kanila ay si Lee Ho-sung na nag-iisa lamang sa puting kotse.
at hindi sila pinayagan ni Lee na lumapit sa kotseng kanyang minamaneho. Sinabi pa niyang masyado siyang maraming sakay na bagahe kaya walang pwesto na mauupuan ang mga tao. Pero gayunpaman sinabi ng manggagawa na ito na ang puting kotse ay kakaibang naglalaman ng maraming magnetic bag. At naisip pa niya na anong uri ng tao ang kayang dalhin mag-isa ang napakaraming mabigat na itim na magnetic bag. At matapos na makapaghukay ang mga manggagawa sa loob ng 2 oras ay binayaran sila ni Lee Ho-sung at saka pinauwi. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, nakunan ng CCTV ang sasakyan ng SM5 na umalis sa Hwasun-gun. Sinasabing umalis si Lee Ho-sung sa Hwasun-gun matapos na ilibing ng palihim ang mga biktima. Kinabukasan sa lugar ng Gwangju, sa humigit kumulang 2 p.m., si Lee Ho-sung ay naghatid ng 50 milyon won cash o mahigit 2 milyon sa peso mga panahong yon sa isang kaibigan na may pangalan ding Lee. At hiniling niya dito na ideposito ang pera sa kanyang kuya. At bandang 4:00 ng hapon sa parehong araw, may dumating na mensahe sa isang trabahador bilang chef ng restaurant na pag-aari ni Ginang Kim. At ang mensahe ay galing kay Ginang Kim na nagsasabing pakiusap, alagaan mong mabuti ang restaurant sa katapusan ng linggo. At bandang 6:18 p.m. ng February 20, 2008, may nag-iwan ng sasakyan ni Ginang Kim at ipinark ito sa apartment na tinitirahan nila. Ang lalaking nakita sa CCTV ay hindi malinaw sa publiko kung si Lee Ho-sung ba ito o ibang tao na kasabwat sa krimen. Pagsapit ng February, nagsimulang mag-alala ang kapatid na lalaki ni Ginang Kim dahil hindi daw niya makontak ang pamilya ng kapatid. Sinubukan niyang kontakin ang parehong mga pamangkin, maging ang kapatid na babae sa cellphone nito. Ngunit lahat sila ay hindi available. At noong February 26 ay nakipag-ugnayan na siya sa pulisya. Nagpasama para pilit na buksan ang pinto ng apartment upang suriin. Bagamat kahina-hinala ang pagkasira ng fluorescent light sa sala, ay napakalinis naman ng bahay at nakabukas ang computer. Kaya umalis na lang sila nang walang anumang hinala at inisip na nasa isang trip ang pamilya. Gayunpaman nang sumapit ang March 3, ang unang araw ng pagbubukas ng paaralan para sa mga anak ni Ginang Kim, ay hindi sila bumalik mula sa kanilang paglalakbay at tuluyang hindi nakipag-ugnayan sa mga kaanak. Kaya ang kapatid na lalaki ni Ginang Kim ay bumisita sa restaurant at narinig niya mismo mula sa mga empleyado na ang kanilang amo ay matagal nang wala sa trabaho at maging sila ay hindi makontak si Ginang Kim. Agad na nagsumbong ang kapatid ni Ginang Kim sa himpilan ng pulisya na nagsasabing nawawala ang mag-iina. Matapos may ulat, binalikan muli ng pulisya ang apartment ni Ginang Kim at sinimulang suriin ang CCTV camera. Sa kuha ng CCTV, bandang 9:15 hanggang 9:56 p.m., pumasok ang isang lalaki sa apartment ni Ginang Kim na may dalang cart at 5 beses na lumabas-labas bitbit ang malalaking bag. At dahil sa nakita nilang eksena sa CCTV, inimbestigahan ng pulisya ang mga relasyon ni Ginang Kim sa mga lalaki mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Di nagtagal nakakuha sila ng patotoo na malapit siya sa dating manlalaro ng Haitay Tigers na si Lee Ho-sung. Ipinakita ng mga kapulisan ang CCTV footage sa mga taong nakakakilala kay Lee Ho-sung. Bilang resulta, kinumpirma nila na ang back view at lakad ng tao sa CCTV ay halos kaparehong-kapareho kay Lee Ho-sung. Sa makatuwid, pinagtibay ng pagsisiyasat na ang suspek ay si Lee Ho-sung nga. At noong March 7, lingid sa kaalaman ni Lee Ho-sung habang siya iniimbestigahan, ay pinagbawalang makaalis siya ng bansa. At pagsapit ng March 8, may isang ulat sa media na ang isang sikat na baseball player ay may kaugnayan sa pagkawala ng isang mag-iina. At isang tip ang natanggap nila na si Lee Ho-sung ay may isa pang karelasyon na isang babaeng nagngangalang Miss Cha sa Ilsan Race Course. At kahit tukoy na ng mga kapulisan na si Lee Ho-sung nga ang nag-iisang suspek, ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pag-iimbestiga habang inililihim ito. Ngunit nalaman din ng mga reporters ng SBS na ang suspek ay si Lee Ho-sung sa pamamagitan ng ilang channel. At naghanda sila ng isang eksklusibong ulat.
Matapos malaman ang katotohanan ito, ang pangkat ng investigasyon ng pulisya ay pumunta sa SBS at hiniling sa kanila na huwag mo lang iulat ang tungkol dito sa telebisyon. Dahil malapit na ang pag-aresto sa salarin at baka mapurnada ang kanilang aksyon. Ngunit tumanggi ang SBS at eksklusibong nag-ulat sa buong bansa ng Korea na si Lee Ho-sung ang salarin. Bilang resulta sa ginawa ng SBS, isang araw pagkatapos nilang iulat ay nagpakamatay si Lee Ho-sung. Matapos noon ang investigasyon ng pulisya ay nagpahayag ng panghihinayang sa isang panayam sa media na nagsasabing di umano kung ang pagsisiyasat sana ng pulisya ay naging mas mabilis ng kaunti at ang ulat ng SBS ay medyo nahuli daw sana nila si Lee Ho-sung habang buhay pa ito. Sa panahon ng pag-iimbestiga, unang ginawa ng mga kapulisan ay ang pagbabawal sa pag-alis ng bansa para kay Lee Ho-sung. At wala siyang kaalam-alam na siya iniimbestigahan na pala. Kaya't kinakailangang iwasan nila ang public investigation hanggat maaari. Ito ay dahil kung mabubunyag sa media ang katotohanan na siya ang suspek, malaki ang posibilidad na mawala siya sa pamamagitan ng pagtatago o pagpapakamatay. Noong mga panahong yon ay isa siyang tanyag na tao at kilala bilang manlalaro ng Haitay Tigers, kaya wala siyang mapagtataguan sa Korea. Kaya nagkaroon ng matinding hakbang ang mga kapulisan na makorner siya. At kahit wala silang layunin na ihayag ito sa publiko ng maaga sa media, ang media ay nakialam at inilabas ito bilang isang scoop. At si Lee Ho-sung na walang matatakbuhan sa Korea ay nagpakamatay na iniwan hindi lamang ang kaso na ito, kundi pati na rin ang pagkakawala ng kanyang dating kasosyo, na dapat ay kasamang inimbestigahan din. Ito ay nangyari bago ang pagpatay sa mag-iina, na nasawi bilang misteryosong krimen. Ayon sa ulat noong March 9, 2008, ay nakipagkita si Lee Ho-sung kay Lady Cha na isa pa niyang kasintahan sa Songsu Bridge ng hating gabi at nakikipag-usap habang umiinom. Pinag-usapan nila ang masalimuot na relasyon ni Lee Ho-sung sa mga utang. Inabot niya kay Miss Cha ang 50 million won o mahigit 2 million sa peso at saka pinauwi ang babae sakay ng isang taxi. Matapos noon ay nagpakamatay si Lee Ho-sung sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. At pagsapit ng March 10, 2008, isang public search order ang inilabas ng pulisya para kay Lee Ho-sung. Wala silang kamalay-malay na si Lee Ho-sung ay patay na. Sa ganap na 3:08 PM noong March 10, 2008, ilang oras matapos maisapublikong si Lee Ho-sung ay isang wanted, sa kanimugang dulo ng Banpo Bridge sa Seoul, isang bangkay ang natagpuan sa gitna ng Han River. Mga 400 kilometro ang layo mula sa Pampang. Noong una hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit kalaunan ay nabunyag na siya si Lee Ho-sung na 40 taong gulang noon. Natrace ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa fingerprint identification. At ito'y ipinagpapalagay na isang suicide sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. At inihayag ng National Forensic Science na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pagkalunod. Sinabi ng isang taong kumukuha sa bangkay niya na ang mukha ni Lee Ho-sung ay may nakakatakot na ekspresyon na para daw bang napuno siya ng sama ng loob. Samantala, isang bagong tip ang dumating mula sa Hwasun-gun, Jeollanam-do noong 11 PM sa parehong araw. Mga 8 oras pagkatapos na matagpuan ang bangkay ni Lee Ho-sung sa Han River. Ito ay isang ulat mula sa trabahador na naghukay para sa lapida sa isang sementeryo sa Dongyeon, Hwasun-gun. At ang tinutukoy na nagpahukay ay tila si Lee Ho-sung. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang lugar ng gabing yon. Hinukay ang nasabing butas at sinuri ito. Ang 4 na bag na dala ni Lee Ho-sung mula sa unang palapag ng apartment noong araw na nawawala ang mag-iina ay natagpuan sa butas. Nang binuksan nila ang mga bag, ay nagulat ang mga kapulisan nang tumambad sa kanilang mga mata ang mga katawan ng nawawalang mag-iina. Kumalat pa nga ang chismis na ginahasa muna ni Lee Ho-sung ang mga biktima bago sila pinatay. Ngunit hindi ito totoo. Ang nakakatakot ay ang isang malaking bato na tumitimbang ng 80 kilogram na ipinatong sa ibabaw ng mga katawan. At kung hindi dahil sa tip ng manggagawa, hinding-hindi na matatagpuan ang mga biktima.
Pagsapit ng March 13, 2008, ginanap ang libing ng mga biktima sa Seoul Medical Center Funeral Hall sa Samsung-dong. Maraming tao ang nakiramay kabilang ang mga kamag-anak, kaibigan, kaklase sa senior at junior ng mga biktima. Sila'y nagtipon upang magluksa. Samantala, wala ni isang nagluluksa o artipisyal na bulaklak ang dumating sa libing ni Lee Ho-sung na siyang salarin na pumatay ng 4 na tao at nagbuwis sa sariling buhay sa duwag na paraan bago gumawa ng kanyang huling pagtakas. Ang kanyang ilang naulilang miyembro ng pamilya ay sinubukan ding pigilan ang mga reporter na dumalaw at pumunta sa isang maliit na silid upang magdaos ng isang maliit na libing para lamang sa kanilang sarili. Maging ang pangalan ni Lee Ho-sung ay hindi makikita sa listahan ng punerarya noong araw na yon. Dahil sadyang hindi inilista ng kanyang kapamilya at mismong opisyal ng punerarya ang kanyang pangalan upang matapos ang insidente ng tahimik at mabilis, maging ang kanyang litrato ay wala din. Maging ang kanyang mga kasamahan sa koponan at tagahanga ay iniwasan na siya. Hindi sila nakiramay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Siya ay nakremate sa Gwangju Yongnak Park at nawala sa isang dakot na abo. Samantala, ang Housing Wedding Culture Center na itinatag ni Lee Ho-sung noon ay dumanas ng mga paghihirap sa pamamahala, habang ang bilang ng mga kumukuha ng reservations ay bumagsak dahil sa insidenteng ito. Siyempre, naibenta na ni Lee Ho-sung ang wedding center na ito noong paman, kaya ang hall na ito at si Lee Ho-sung ay wala ng koneksyon pa, ngunit ang pangalan ay hindi binago ng bagong may-ari. Kaya lumikha ito ng negatibong imahe sa publiko. Sa huli ay pinalitan ng may-ari ang wedding hall na ito sa ibang pangalan. Ang hall na ito na matatagpuan sa Megukdong, Gwangju ay pinangalanan ng 2 beses, sa Sharon Wedding Hall at Queen's Convention Wedding Hall. Ngunit kalaunan ay nabangkarote ng tuluyan at nawala ng buo, at naitayo ang FM Food Mart sa lugar na ito. Ang Korean Baseball Organization ay hindi binura ang lahat ng nauugnay na record ni Lee Ho-sung, kahit na nakagawa siya ng karumal-dumal na pagpatay. Dahil ang baseball ay hindi isang sport na nilalaro ng isang tao lamang, kaya mahirap tanggalin ang mga record ng parangal, dahil ang parangal ay inaward sa buong team. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang kasosyo ni Lee Ho-sung sa kanyang negosyo noon sa lugar ng Gwangju ay biglang nawala noong 2005. Nangyari yon pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang pamilya na siya'y aalis muna at makikipagkita kay Lee Ho-sung. Ang kasosyong si Ginoong Cho ay hindi na umuwi pa matapos noon. Ang pamilya niya ay nagpunta sa mga pulis at nagulat na siya'y nawawala. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at walang matibay na impormasyon ang makakapagturo sa kanya, napagpasiyahan na lang ng mga pulis na ilibing na lang sa limot ang kaso. Ngunit nang mangyari ang kaso ng pagpatay sa mag-iina, ang misteryosong pagkawala ni Mr. Cho ay inimbestigahang muli. Ang teorya ng mga kapulisan ay may posible na may kinalaman si Lee Ho-sung sa pagkawala ni Mr. Cho. Ngunit dahil si Lee Ho-sung ay namatay na, ang kaso ni Mr. Cho ay mananatiling isang misteryoso na hindi malulutas. At sinabing kong siya ay kasosyo sa lahat ng negosyo ni Lee Ho-sung, may posibilidad na may malaking pagkakautang sa kanya na hindi binabahagi ang kanyang share, at may posibilidad daw na siya'y pinatay din. Kung tutuusin, mananatiling disappearance case ang 4 na mag-iinang ito kung walang nagbigay ng impormasyon mula sa trabahador. Kaya pwede ring isipin na ang kanyang kasosyong si Mr. Cho ay inilibing din sa isang lugar, kaya naman madali na rin para sa kanya na gawin iyon sa mag-iina. Dahil naranasan na niya ang pagpatay at lihim na paglibing sa isang kasosyo sa negosyo. At matapos na matukoy na si Lee Ho-sung bilang mamatay tao, inimbestigahan din ng pulisya kung ang pagkamatay ba ng asawa ni Ginang Kim na si Mr. Jong ay hindi isang pagpapakamatay, bagkus isang pagpatay na kinakasangkutan din ni Lee Ho-sung. Ang teorya ng pulisya ay una niyang iniligpit ang asawa ni Ginang Kim para maisakatuparan niya ang binabalak sa pamilya nito. Ngunit tila ito ay binaon din bilang isang misteryo nang hindi nabubunyag. At tungkol naman sa pera, sa 170 million won na ninakaw ni Lee Ho-sung kay Ginang Kim o pumapatak ng 7 milyon sa peso,
Ang 100 milyon ay hinati niya at ibinigay sa kanyang kapatid at kinakasamang si Miss Cha bago siya magpakamatay. Ngunit ang natitirang 70 million won o halos 3 million sa peso ay nanatiling misteryo at hindi alam kung saan napunta. Samantala, si Miss Cha na kinakasama ni Lee Hosong ay nagsabi sa media na bagamat si Lee Hosong daw ay nagkaroon ng masalimuot na pagkakautang sa pera, hindi pa rin siya naniniwala na nakagawa si Lee ng krimen dahil sa pera. Ang pagkamatay ng mag-iina ay hindi na mabibigyan pa ng hustisya. Pati ang kasosyo sa negosyo na si Mr. Cho ay nawalang parang bula at nauwi sa misteryo ang kaso. At ang asawa ni Ginang Kim na si Mr. Jong ay pinatay na nauwi sa misteryosong lihim. Ang lahat ng kasong ito na kinasangkutan ni Lee Hosong ay mababaon na lang sa limot. Tanging si Lee Hosong lang ang makakapagsabi kung ano ang kanyang motibo. Ngunit dahil sa siya ay patay na, hindi na mabibigyang linaw ang pangyayari.